Sino ang mag-aakala na yung dating Ate Vanessa na wala sa katinuan, ngayon ay ganito na? Ay, nakakatulog naman na. Nakikita ko okay ka na. Hindi nga talaga tayo nagkamali na si Ate Vanessa ay malaki pa ang pag-asa. Ang layo na ni Tulong, malayo na si Ate Vanessa sa dati. Salamat. Ano? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. Buti na lang si Ate Vanessa naglilibang-libang na magtinda-tinda ngayon. Could fix 'em, but we got tired. There's nothing left to... Salamat. Sige, aperte Ate Vanessa. Salamat, sir. Okay, sige. I'll get over you, only wish that I knew how to go. Alas 10:52 ng umaga nang magsimula kaming umalis sa aming tahanan sa bayan ng Candelaria. Kasama ang aking team, patungo kami ng Lucena. Dahil nga ngayong araw ay naka-schedule sa amin ang isa sa tinutulungan natin dito na si Ate Vanessa. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew? At makalipas naman ang halos 40 minutos na pagbabiyahe namin, narating na namin ang pinakang rotonda dito sa bayan ng Lucena. At ng mga oras na to, wala pa talaga kaming almusalan, kaya't ang ginawa namin ay nag-drive-thru na lang para magkalaman ng aming tiyan. At makalipas din ang halos 10 minuto, nandito na kami sa sentro ng Lucena. You're the one for me now. 'Cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now. 'Cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. At dito nga'y gulat na gulat ako pagdating ko sa kanilang tahanan o sa kanilang lugar. Dahil nga meron akong napansin dito na maliit na pwesto na ito pala hindi ko akalain na kay Ate Vanessa. Dahil siya pala ngayon ay nagnenegosyo na. Tell me you're the one for me. Dito pa lang, masaya na ako na nakikita sa Ate Vanessa na tila ayos na talaga siya. Kumpara sa Ate Vanessa na nakita natin noon na talagang tulalang tulala at wala sa sarili at maraming sinasabi na hindi ko talaga naiintindihan. Okay guys, dito tayo ngayon nakakala Ate Vanessa at pababantayan muna natin kay nanay. Yung tinda, baka mawala. Yung tinda ni Ate Vanessa. Nandiyan nga. Oo. Agabantay natin. Oo. Ikaw na. Pasok tayo sa bahay ni Ate Vanessa. Kakatuwa naman. Nakikita kong kahit paano ay unti-unti nang kakaroon ng progress si Ate Vanessa. Tingnan nyo, naglalako na. Nagtitinda na. For sale, jolly. May mga nakapost pa sila na ganyan. Pasok tayo. Dami niyang damit ha. Ano yan? Ito sir. Ha? Bigay ko ito. Akala ko nag-uukay-ukay na kayo. Hindi ba ukay-ukayan? Okay. Bibenta nyo?
Ibibenta nyo? Hindi, ibibigay na yan. Doon sa ano. Binta ko lang itong, bili ko itong 100. Okay. Pinilihan ko lang ng iba. Mura naman. Mura nga yan. Yan daw ay tira sa live. Okay. Ay, minayin ko. Oo. Pwede po maibenta sana yan. Pero dito hindi masyadong ano. Hindi, napapagod lang ako. Ang bigat. Ay, ganun. Buwe, araw-araw ako labas-masok, wala mga napansin. Walang napansin. Walang kita ate ano. Kaya nagmamin na lang ako. Oh, mabuti nga. Nagulat nga ako na nagtitinda ka dun. Ang galing naman ni Ate Vanessa. Kapulan ni Pei. Kamusta po ang ano? Kamusta muna kayo? Nanakawan niya ako 3 beses. Dito? Kailan nangyari yun, Ate Vanessa, yung kinikwento mo? Noong isang araw, pinas ko ngayon. 3 beses na ako nawalan. Inaaraw-araw na ako. Maghapon ko pinagpunahatan sa pagmamami. Ninakaw lang. Ako nagtsatsi ka maghapon dyan, tsurahin ko na. Paano ka nanakawan? Paano dito? Sa ulo ko mismo. Hindi ko malaman nga kung yung sabi ko. Pinatutuga ko nga yung anak ko, hindi naman daw siya. Sa uluhan mo nilagay yung Sa ulo pera? ko mismo. Sa higaan, ibig sabihin. Tapos, Ay. pagising mo, wala na? Pagising ko, wala na. Andito lang din yan, Ate Vanessa. Ngayon nga sabi nila dito rin, ay pinatutuga ko naman yung anak ko kasi itong bahay namin ay open sa lahat. Sino-sino na lang napasok. Ay, dapat mayroon kayong privacy dito kahit pa paano, Ate Vanessa. Tinatawag. Para po na sa ganun ay... Dito yung mga hingi na, papasok na lang dyan. Open itong bahay namin, lalo na yung lalaki ko, lagi may dalang barkada. Minsan dito natutulog sa taas. Sabi ko, huwag ka nang simula ngayon, huwag ka nang magdadala ng barkada mo, hindi naman sa mga mimintang. Ay, pero yung maghapon ko naman pinaghirapan, yung kaliit na lagay, kinanakaw pa. Ay, buti ko nga 1 beses lang, 3 beses. Yung kapatid ko rin, nanakawan din. 2 beses naman siya. Sabi ko, yaba, araw-araw na tayo na magnanakaw, baka itong anak ko na ito. O, kasi nandito lang talaga yan, Ate Vanessa. Ay, pero yung sa uluhan ko lang, napakalakas naman loob nun. Oo, nandito lang yan, matik yan. Try mong obserbahan din yung anak mo, ano? Nga sabi ko, baka kung- kayo nagbibisyo na at kayo magdamo. Obserbahan mo po, ha? Obserbahan mo yung anak mo para na sa ganun ay malaman mo kung siya nga talaga yung kumukuha, ano? Ay, siguro sayang naman yung ay pinaghirapan maawa mo. yun sa akin. At minsan ako yung nagkapera, binili ko ng gamot na isang kong gamot. Siguro mga Paano po yung reseta mo? Ano sana? nakiusap ako dun sa center. Na magpareseta ng bago? Sinong doktor? Hindi, yun pa din. Siya pa din? Hindi, yun pa din kaso may picture, Okay. Para makabili ka lang. Okay. Meron akong, yung tag dito? Balat, buti may balat. Okay. Yung tigto 28 na lang ang binili ko. Okay. So, kumusta ka naman ang pakaramdam mo ngayon, Ate Ay, Vanessa? nakakatulog naman na. Nakikita ko okay ka na. Ano? Ang layo na ni... Nakapagtinda na. Sa totoo lang, malayo ni sa Ate Vanessa sa dati. Salamat. Ano? Nung unang kong punta dito, masabi ko sa'yo talaga na nakikita kita na doon pa lang sa labas, nakita na kitang stress, na wala sa sarili, tas kung ano-ano. Alam mo ba na may mga sinasabi ka noon na kung ano-ano? Ha? Pinanood ko nga yung vlog. Alam mo. Pero hindi mo alam yun, sinasabi mo na yun? Yung iba tanda ko. Oo, tinan nyo. May mga sinasabi kasi sa nung una na Yung iba. mga words na hindi ko talaga naiintindihan. Pero ngayon nakikita natin na okay na sa Ate Vanessa. At ito nga sinasabi sa inyo na nakita ko nung pina-check up namin siya na okay na siya, guys. Kasi nga dahil siya nakakatulog ng maayos, na which is yun yung kailangan niya para gumaling. Di ba? So ilang araw ka na nagtitinda dyan? Siguro 4 na araw na. 5. Hawan ko. Ilang araw, 5 5 days. Mga 5 days, ganun. Kumusta naman ang pagtitinda mo? Okay naman? Ilan nga. Sa hapon mabinta. Sa ganitong tanghali wala tingga. Okay. Sa gabi. Kasi sa yung hapon. tinda mo ay pang merienda kasi yun. Kaya sa tanghalian, siyempre, ang gusto nila kanin. Ay ako naman na hindi naman ako nagigising ng at gawa ng... Ng maaga, ng sobrang aga. Hindi ko nang pinapuyat sarili ko. Mabinta sana sa gabi kasi hindi naman ako pwede mapuyat. Okay. Ay tamad naman yung anak magbantay. Okay. So, kumusta itong bahay mo? Alin ba dito yung sinasabi sa aking dingding yung ano? Yan sir. Ito dito pumapasok. Ito, yung... Pati dito. Gawa nung bubong ay parang mali yung... Ito pala, Ate Vanessa. Ginawa. Kung ito pala ipapalitan mo ng ito lang ba? Sir, tingnan mo po sa taas. Subukan mo. Walang dingding na. Wala nang dingding yan. Taas namin. Hanggang saan? Lahat ba? Lahat palibot? Tingnan niyo po. Tingnan nga natin. Kita tayo. Ay sir, baka kayo ano dyan. Saan ba? Tara, tingnan natin. Para malaman. Kaya kami basang-basa, nakatayo kami dito pag natutulog. Ay,
May bagyo pa man din yata at araw-araw na ulan. Bakit ako ha? Oo, sir. Dito pa lang kita ko na. Ako kung bakit nagkaganyan yung bahay na yan. Okay. Kaya kami basang-basa kamo. Isa, dalawa, tatlo, 6, 7, 8, 9 pieces. Mga 9 na piraso ng pangdingding ang pwede mong ilagay dyan, ano? Okay, sir. Mga 9 na piraso, o kaya gawin mo ng 10 para sigurado. Ang ano ba ipapalagay mo? Pwede din naman yung makapal na plywood, pwede din naman yun. Kayo, sir, kung kahit anong... Para ano, kasi nagtanong kami sa hardware dito sa may Kahit ano, sir. papunta dito. Dapat ngayon, may dala kami. Kaso nga lang ay yung minesis namin, hindi daw napasok dito sa inyo para magdala yung truck. Hindi daw papasok dito yung truck para magbaba ng materyales. Kaya sabi ko kasi, sinanong nila saan ba yung location. Sabi ko papasok dito. Sabi nila madalas nga daw dito ay traffic. Kung may stuck daw yung truck dyan, baka mag-cause daw ng traffic. Kaya ayaw nila. Kaya ganito na lang gagawin natin. Bibigyan pa din naman kita ng pambili, Ate Vanessa. Kasi pinangako ko yan sa'yo na magbili ka ng pangdingding mo. So ngayon, ikaw nang bahala kung paano mo mapapapasok dito yung magdi-deliver, ha? Oh, sige, sir. Ikaw, taga dito ka naman, alam mo yan, ano? Kung paano. Siyempre, nakapagpagawa nga kayo nitong bahay nyo. Pwede naman siguro, pakiusapan mo na lang yung hardware na pagtutulong-tulungan na lang na pagdating Hindi kahit dito. sa pedicab na lang ng kapatid ko. Sa pedicab, baka kasi mabali yun. Ayun. Kapag sa pedicab, maganda talaga sa truck yun. Ang gawin nyo na lang, may nakaabang na doon sa labas. Para pagdating ng truck, isang hakot lang. Hindi may i-stack ng matagal yung truck nila. Ano? Ako kasi wala akong kasiguraduhan kung may makakatulong kami dito. Kaya sabi ko, okay lang, sasabihin ko na lang sa inyo. No? Sir, salamat sa kabaitan niyo, sir. Walang ano man yun. O, lagay mo Sana sa kayo i-bless pa ni Lord. Walang ano man, sana nga. Para makatulong pa kami sa inyo. O, 1, 2, 3, 4. Bumili ka ng plywood na, ang plywood kasi nagkakahalaga ng, sa pinagtanungan namin ng almost 300 pesos ang isa. Ano? So magbili ka muna ng plywood siguro. Pero ang tansya ko dito, mga 9 pieces talaga yan. Ibibili ka pa ng pako. Di ba? Ang kapatid mo ba hindi mo magpanday? Hindi ko lang alam. Alam mo yan, kapatid mo. Hindi ko alam. Hindi mo ba nakita na nagpanday? Hindi, sir. Hindi? Alright, sino kaya Pero pwede? sana siya na marunong. Naandyan pa yata eh. Baka naman marunong. Kapatid mo, ito sa loob. Naandyan ka pala, ba't di ka naimig? Walang yan to. Marunong ka ba magpanday? Panday? Labor lang po ako, sir. Pero naka-experience ka magpanday. Labor lang talaga. Oo, labor lang po. Ibig sabihin ng labor yung parang katukatulong, taga-abot, ganyan, taga-laghari, taga-ano. Opo. Di ba? Taga-halo ng semento. Oo. Okay, so baka hindi niya alam Tsaka kailangan niya rin kasi ng katulong. Pwede siya tulungan yung gagawa. Ganun na lang. Saglit lang naman yan pakuan. Isang araw lang, wala pa. Kalahating araw lang yan. Kasi may kahoy naman kayo ay. Ang problema. Kumusta mo na ang asawa mo? Ay, ito sir. Sabat na ako dito. Patingin nga ako. Saan galing cellphone mo? Ba't may cellphone ka na naman? Ito'y pahiram lang nung anak ko. Gawa nga kasi yung ama nung anak kong panganay. Ay sabi ko Kamusta pala? Ano nangyari dun sa pag-vlog natin nung last time? Napanood ba niya? oo, wala din daw siyang may sakit daw siya. Okay. Naggagamot daw siya. Okay. Ayos lang. Tingnan, ano ba ipapakita mo sa akin? Ipapakita sa atin sa Ate Vanessa. Ito sa anak ko. Hiniram ko lang tong cellphone na to. Ay, grabe. Sabi ko tulong-tulong na sa akin yan. Gwapo ng asawa mo? Guping sa asawa mo? Nag-iiyak ka. May tsura. Umiiyak to? Nung time na to? Tingnan mo yung tsura. May... Wawa naman guys. I-zoom mo kung makikita nila. Ayan siya Guping sa asawa natin Vanessa. At may picture din ako na sinent nung mama niya mismo sa akin yung itsura niya nung time na hindi pa siya ganito. Gusto nga yung mga bakla dito. may tsurang niya. May Ay, nalulung siguro sabihin. Alam nyo guys, ito kasing asawa ni Ate Vanessa.
sinasabi ng mama niya din mismo at ni Ate Vanessa na hindi ito ganito noon, mabait daw po talaga itong tao. Maghapon niya nagtatrabaho. Nung bang time na hindi pa ito ganito, kilala mo na siya? Opo. Nakasama ko po yan sa contraction. Ah, nakasama Sinama mo? ko. Kumusta naman sa nung hindi pa siya ganito sa iyo, sa palagay mo? Ano sa tingin mo nung hindi pa siya ganito? Mabait naman po. Eh, nung nakasama ko po yan, may isa na silang anak. Ah, ganun. Oo, Pero eh, mabait walang naman trabaho talaga. po. Tingnan mo. Yung bali po yung yung foreman po namin kasama ko po sa church. Ah, Ay sinama lang po ako nung anak. mm. Ay di sinama ko na rin ho yung yung bayaw ko at naghahanap ng trabaho. Okay. Nung ibig sabihin ikaw sumisimba ka din sa church. Opo. Hindi mo siya naisama man lang. Hindi po. Tangi ka, nagsimba rin ako doon nga. Hindi Itong na, kapatid ko Ah, siya, tsaka pero nanay yung ko. bayaw mo hindi. Oo, hindi po. Sayang. tamad yung maginayon. Ay, kaya lang, Sinama ko yun minsan yung isa yun, sa isa kailangan niya din kasi. Ano? Sabi ko nga, baka tulungan ka ng vlogger na ayaw daw niya. Na ikay maparehab. Nung hindi pa nahuli, Mm-mm. na may parehab, ayaw daw niya. Uutusan lang daw siya doon. Hindi siya utusan doon. Yun na. Lalapitan lang po namin doon ay si Brother Jem. Ah, Ba, James? Brother James? James. hindi naman siya doon uutusan. Kasi ang gagawin sa kanya doon ay tutulungan nga siya na Kapag gumaling. nga nagdodroga ang isang tao, ay sarado ang isip. Oh, ganun nga talaga siguro. Pero hanggang ngayon nakakulong siya. Nalululong yun, Pero kikita na siya ng konti, ni-scatter niya. Ano yung games? Ah, ano bang Kaya nga ako nang pinabayaan ano ako. bang pulis sa kanya? Ay kung gusto daw piyansahan, Oh. ay mababalik naman daw yung pinansa. Basta mag-attend-attend. Ay ayaw na, pinakausapan ko yung ayaw ng, yung ninakawan, ayaw ng ayaw ng, Ibig sabihin nun natin, Vanessa, gusto talaga nung Sabi nga- ninakawan na maturuan ng Oo. leksyon yun. sabi nga ng pulis, hayaan nyo muna, turuan na muna ng leksyon. Oo, kasi alam mo, kapag Asawa nandoon mo siya nga. sa loob, doon din may chance din na magbago yung asawa mo doon. Di ba? May chance din na magbago doon. Ay, may sulat ka na minsan, nasa mo, nandun sa bag ko. May sulat sa'yo? Kapag daw, tsaka dun sa tatay niya, may kaya ng tatay nun eh. Oo nga, nabalitaan ko nga. Ang tatay nun eh, Anong sabi sa sulat? Kaawawa daw dun pag walang dalaw. Salamat daw sa pagtsatsaga ko. Minsan napunta nga ako. Nung bang iniwan ka namin sa sentro ng Lucena, pumunta ka dun sa kanya? Alam ko na yun. Di ba? Alam kong pupunta ka nun. Hindi na ako ng pagkain kaunti. Kaya hinayaan kitang bumaba. Kasi ramdam ko na gusto mong dalawin yung Hindi, asawa mo. nakakaawa din naman. Hinayaan ko na lang kasi ang sabi ko sana sa kanya, hayaan mo na muna yung mister mo doon kasi hindi doon magugutuman. Ang May kalagayan din ng pagkain mga yun doon. preso, yung mga nakaupo. Oo. Kaya nga lang, naramdam ko siya, sabi ko, alam kong gusto niya pa rin puntahan yun. Kaya hinayaan ko na, sabi ko, sige, baba ka dito. At pag alis nga namin, alam ko na yun, sinabi ko sa kanila, pupuntahan niya yung asawa niya. So, pinuntahan mo nga pala talaga. Ayos naman yun. Para nang sa ganun ay may dalaw din. Di ba? Okay, bahala na kayo mag-ano kayo, basta paayos mo yung dingding mo. Para hindi tagos-tagos yung ulan dyan sa inyo. Kawawa kayo dito. Di ba? Saan natutulog itong si kapatid mo? Diyan lang po. Dito lang po sa... Dito? Oo. Doon sa loob kayo, mag-iina? Oo, sige. Sa taas wala na. Hindi matulugan. Yung nanay mo saan? Sa dun. Pag di naulan, nanay ko natutulog dun. Pag naulan, saan siya? Dun pa din. Dito sa taas? Solo lang siya. Ang tanda na nun, ba't pinapayagan yun natutulog doon? Ayaw ko dyan. Mas gusto niya doon sa taas. Pero sinasabihan yun dito na lang, ayaw niya. Ayaw niya eh. Awan ko, gusto niya sa taas eh. Mahangin daw. Kung matanda na Open kasi air yung nga mama, naman. matanda na kasi yung mama mo, dapat dito na lang siya sana sa baba. Ano? Pero ayaw mo na, okay lang Ay, yun. itong natutulog dito magsulo. Siya, mag-isa Tsaka yung dito. pamangkin ko. Si nanay doon sa taas. Siya lang magsulo doon. Ano pangalan mo ulit? JC po. JC. Opo. JC, nababanggit sa akin ng ate mo, ikaw ba nagkakaroon ka din ng problema parang kagaya sa kanya sa tingin mo sa sarili mo? Hindi naman po. Hindi naman. Oo. Ba't sinasabi niya sa akin? Lagi yung lutang. Hindi, pagod lang po sa trabaho. Siguro pagod lang. Pero wala naman. Wala naman. Kasi kung meron, tutulungan ka din namin. Hindi po. Wala naman Okay po. ka naman. Oo. Sigurado yan. Nakakatulog naman niya ng maayos. Nakakatulog daw. Ako hindi. Pag walang gamot. Ano ulit pangalan niya? GC Cruz. JC po. JC Cruz. JC. Opo. Ikaw ba JC, ay ano ang bisyo mo? Sigarilyo lang po. Sigarilyo. Pag-iinom. Hindi naman po, madalang.
Madalang po ako mag-inom. Oh, nakakailang ka kasi isang araw? Pa isa-isang stick lang po. Isang araw? Sa isang araw ay mga 5. 5. Sana tayo mo may tigil, ano? Kasi alam ko may anak ka, di ba? Oo. Yung 5 stick mo na yun, kapag inipon mo sa isang buwan yun, malaking tulong na sa anak mo yun. Oo. Di ba? Tayo mo. Ako nang galing din naman ako sa ganyan ay. Pero, ginusto kong itigil. Kaya kaya ko naman. Hindi ako naniniwala doon sa sinasabing kapag may vision, hindi kayang itigil. Hindi kalokohan yun. Ano? Kayang-kaya. Ako nga, binibigla ako lang yan. Kapag kaya ko na, ayoko na talaga. Minsan medyo napapalakas rin po ako ng sigarilyo, mga 10 piraso, mga ganun. Kapag may problema. Mga ganun po. Yun lang naman po ang bisyo ko. Ilan ba kayo magkakapatid? 7. 7. Pero yung nandito sa bahay na ito, 2 na lang kayo. 2 lang kami. Bakit alos lahat may asawa na? Yung isa'y nakakulong. Nakakulong din? Bakit? Ay, nung binata pa siya, may nasaksak siya. Buhay naman. Yung kinikwento mong hindi naman niya talaga totally kasalanan. Hindi, siya talaga. Siya talaga. Ay, parang self-defense. O yun nga, self-defense. Ay, hindi siya nakatin ng hearing. Yun ang kaso niya, hindi siya nakatin ng hearing eh. Kaya siya ay tinakip. 6 na taon siya mahulong. Pang ilang taon na ngayon? 3 ata. Oh my God, 3. Pero sabi naman makakalaya na daw. Ay ganun, baka Sabi nagpapakabait niya, naman siya kasi sa loob. Mm-mm. O yan yung chance ng Mabait naman yun eh. Yan yung chance ng tao kapag nakulong. Magpakabait. Alright, ang dami niyo pala. Kala ko kayong 2 lang. Siya bunso. 6 bata? Ay, 6 lang pala. 6 po kami. Namatay ang isa. Okay, Bali 5 na lang. siya ang bunso. Bilang kayo naman magkapatid baka kayong 2 na lang nag-aaway pa kayo dito. Hindi ho. Kami Kami nga ako nagtutulungan dito. Mm-mm. Wala naman yung mga kapatid ko nasa trabaho. Yung 2 nasa kontraksyon. Yung 2 magkapatid. Kayong 2 na lang nagtutulungan talaga dito. Tama yun kasi magkapatid kayo. Wala naman ibang magtutulungan. Salamat sir. Wala ka naman. Sumunod Sige. sa amin sa panganay. Yung sumunod sa panganay. Yung 2 panganay nasa kontraksyon. Okay. Dati, nung nakakapagtrabaho pa yung ate mo, ibig sabihin, ikaw lang yung nandito? Nung nagtatrabaho siya sa Bicol? Oo. Ikaw lang yung nandito? Opo. Kasama ko po yung nanay ko. Maiba ako. Nasaan ang anak mo ulit? Nasa Ilaya po. Nasaan ang asawa mo? Kasama po nung Hiwalay kayo? Opo. Nadadalaw mo naman? Opo. Nung isang araw ko, inatid ko lang sinundo ko sa sa school. Okay. Kumbaga nagsusuporta ka sa anak mo? Hindi ko masyado nakakapag-support eh. Bakit? Gawa nung may nakita ko eh. Yung kinikita mo, saan mo nilalaan? Sa lang din, dito lang din sa bahay. Panggastos dito. Naunawa naman ni misis mo. Ng ex mo pala. Naman po. Opo. May asawa na may din. naman po. May pamilya yung nanay niya may pisto dun sa Okay. Kahit pa paano Sa natutulungan sila. sa Ikaw ba nakatapos ka ba ng pag-aaral? Hindi. hindi po. Ano lang natapos mo? Grade 5 lang. Grade 5. Hindi naman, wala namang problema doon kahit grade 5 ka lang. Wala ka bang ibang napasukan na trabaho bukod sa construction at pagpapadyak? Carwash po. Carwash. Saan ang mas okay na naging trabaho mo? Sa pagpapadyak? Sa contraction. Ba't hindi ka bumabalik sa ganun kung mas okay doon? Ay wala pa po masamahan. Hindi, ayaw na nanay ko ipalayo. At gayaan nga Dito yan. rin po sa pier, naglilibo rin po ako. Mas maganda maganda rin naman dyan sa pier. Nag-yelo ako ng isda. Okay. Tsaka mga marami rin akong bossing dyan. Okay. So kasi tinatanong ko lang guys kasi syempre kung saan yung mas okay yung sahod, doon tayo, di ba? Kasi kung inuubos mo yung taon mo sa trabaho na alam mong hindi worth it para sa pagod mo, alam mong may mas better para sa'yo, huwag ka magtiis sa ganyan. Kasi yun lang yung, sa akin lang yun, ganun ako ay na tao. Kung alam kong yung trabaho ko ay hindi worth it para sa na kinikita ko, i-give up ko yun, nahanap ako ng mas kikita ako. Yung worth it sa effort ko. Okay, sige Ate Vanessa, labas tayo dun sa tinda mo. Sige, take this sir. Sige, tara. Punta tayo. Punta natin yung tinda ni Ate Vanessa doon. At ang nagbabantay ay yung niya, yung mama niya. Tara. Bas tayo. Nagkain na ba kayo? Hindi pa kasi. Ha? Wala pa kayong pagkain man lang? Wala pa, hindi pa nakakabili. Okay. Uy. Buti na lang si Ate Vanessa naglilibang-libang na magtinda-tinda Oo nga. ngayon. Oh, Nay, ba't nandiyan ka, Nay? Wala na yung tinda mo. Nandun pa rin. Ito yung nanay ni Ate Vanessa, matanda na. Ba't doon ka sa taas na natutulog kahit na umuulan? Ay, oo. Bakit? Baka nang Doon bahadin mo. ka sanay. Ay,
At saka yung galing sa taas na tubig na Napunta din doon. O bayaan mo, magkakadingding ka naman ha. Okay, sige. Sige na God bless po sa'yo. Magkano Ate Vanessa ang benta mo dyan sa tinitinda mo na yan? Minsan mahina pa eh. Hindi, magkano ang benta mo? Magkano ang 300 ganun. pagpabili mo sa per order? Magkano? 25. 25 Pag may egg. pesos pag may egg. Pwede ba namin matikman? Pwede, sir. Pabili kami. Magpapagiling nga ako ng mani. Ito yung tinda ni Ate Vanessa, guys. Oh. Wait lang, sir, ha? Mami, tikman ko. So guys, dito sa area nila ay talagang Yung lagi. sinasabi ko naman sa inyo na talagang napaka-crowded ng tao dito, napakadaming sasakyan. Sige po. Napakaraming sasakyan, napakaraming tao, ang daming iskinita. Ayun yung lugar nila dito. So, ibig sabihin maraming tao, mas malaki yung chance na kikita ang negosyo ni Ate Vanessa dito. Kaya sana ituloy-tuloy niya lang to. Kaya tayo natin at titikman natin mamaya. Ay, bawal ka? Nako, gusto ko pa naman sanang tikman. Wag Okay na. lang, sir. O kasi Uli ng baboy? Adventist kami, bawal ako ng baboy. Baboy. So okay lang, gusto ko sana tikman talaga yung ginagawa mong ano tawag dyan? Mami. Mami. Oh. Kasi taga Bicol ako mahilig din ako sa mami talaga. Alright, so sige Ate Vanessa, sana sa susunod na pagpunta namin dito makatulong pa kami sa iyo sa ginagawa mong negosyo. Salamat, sir. No? Yung anak mo, basta sabi ko sa'yo, pagmasdan mo din. Kasi kahit na anak mo yun, wag mong i-tolerate, Huwag mong hayaan na ulit-ulitin niya yung kung siya man. Pagmasdan mo din, ha? Okay naman batang yung... Kasi kawawa ka sa kahit pagod mo. ano ko hindi naman daw siya. Napagpalo ko nga. Kawawa ka sa pagod. O, durugin mo yun. Mag-apong pinag-apapong magpagtitinda eh. So, ano ba, magpapaano ka pa ba? Magpapa-check up ka pa ba ulit? Okay ka na? Okay. Sigurado ka? Okay na sa ating Vanessa, guys. Salamat. So, masaya ako. Salamat sa mga Masaya ako tumulong. na from lutang na lutang. Tapos ko ano sinasabi ngayon, okay na. Di ba? So, thank you sa lahat ng nag-pray para sa kanya. At syempre sa team natin, salamat sa pagtyaga din na pagbalik-balik dito kay Ate Vanessa na ngayon okay na. Sabi ka lang, ha? Hindi lang ako talaga masyado nakakapag-check ng ng social media ko. Ng mga message, ganyan. Pero, if in case man, mag-message ka lang, minsan i-check naman namin, ha? Kung may problema ka, ganyan. Salamat. Okay, kausapin mo din minsan yung asawa mo, na magbago. Kasi pwede siyang mabigyan ng trabaho basta magbago lang. Ano? Okay, sige, paano punta na kami? Salamat. Sige, pero tayo Ate Vanessa. Salamat, sir. Okay, sige. God bless ha. Balik kami dito siguro mga 3 to 4 days ganun. Bisitahin ka ulit namin. Ayaan ko na lang resibo sa inyo. Huwag na. Hindi naman namin kailangan ng resibo. Marami din ako resibong bayarin sa bahay. Okay na sa akin yung katulang resibo. Marami ako resibo doon na bayarin. Ikaw, kung gusto mo pa ng bayarin, bigay ko sa resibo ko. Okay, sige ha. No, sir. Kunin ko na to. Salamat. Microphone. Sige. So guys, tara, paalis na rin tayo. At sa mga taga dito, bilan nyo si Ate Vanessa. Ubusin natin yung paninda ni Ate Vanessa para makatulong. Sige po tayo. Daan po kayo. Walang problema. Okay, salamat sa pagsama. God bless po sa lahat. Commander Marcos, Rans TV. Ingat po. Every day isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh, I will give you everything I've got. Oh, I surrender all and leave it at the altar, God. So guys, natutuwa ako ngayong araw. Sobrang saya ko kasi may isa na naman tayong natulungan na kababayan natin. At yun nga, si Ate Vanessa, nakita naman natin yung improvement, napakalaki. At syempre, hindi lang yan dahil din sa atin. Yan ay tinulungan niya yung sarili niya. Dahil nga sabi niya,
ay mahal niya ang kanyang mga anak at gusto niyang masuportahan pa ang mga ito. Kaya nagsumikap siya na gumaling. Kaya proud ako sa iyo, Ate Vanessa, dahil nagawa mo, you did it na alam mo yun, na gumaling. Yan. Kami nandito lang kami, umalalay lang naman kami sa iyo, pero ikaw talaga mismo yung tumulong sa sarili mo. Kaya congratulations sa iyo, magaling ka na nga talaga. Sana wag nang bumalik yung dati. At sana yung sinisimulan mong business ay sana nawa ay mapalago mo. At mali natin, by next time na makabalik kami ay matagdagan natin yung ano mo, yung pampuhunan mo, bago man lang, alam mo yun, bago man lang kami maghanap din ng iba pang matutulungan, ay kahit paano ay meron ka ng pagkakakitaan talaga. Ayan. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling mo. Yun lang naman. At maraming salamat sa lahat na nag-prayer para sa kanya. At maraming salamat sa lahat na sumuporta sa mga video ni Ate Vanessa. Ayun, sa lahat pa rin ang gusto magpaabot ng blessing para sa kanya, pwede po kayong mag-message sa amin directly sa Marcos TV channel or sa Marcos Arcega personal account natin yan, or Commander ni Marcos kay Commander. Ayun, maraming salamat. At sa nag-mission namin ngayon ay talagang masaya yung nakita ko. At ganun na siya ngayon. Okay, kita kasi sa susunod na vlog. At supportahan nyo itong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and comments. At kung bago ka pala, mag-subscribe ka na. At click mo na rin yung notification bell natin sa baba para maging updated ka sa video natin araw-araw. At supportahan nyo yung team namin, ang Team Marcos, si Commander, Rans TV, at Marcos TV channel lang inyong lingkod. At salamat sa camera mga JM. At more mission pa. God bless po sa lahat.